Ito na yung guys, yung entrance ng Diversion Road. Hindi pa yan dadaanan para may diretso pa yung mga mga sasakyan. Hindi pa nga din madadaanan. Ito na yun guys, yung bagong coastal road, yung diversion road ng mula Talomo hanggang dito, hanggang Times Beach, dating Times Beach, or lusot ka ng SM Davao or Ikulan. So yung tubaybayin natin, balikan natin, then sa mga gilid dyan may mga amusement park, yan, may swimming pool, ng recreation. Ito yung nagpapabilis ng biyahe kasi kung doon ka pa dumaan doon sa main highway, kung galing Matina, Bangkal, Matina at Bangkirohan, masyado nang matraffic ang mga area doon sa kamaliliit yung daan doon, kaya gumawa si Duterte ng ganitong shortcut coastal road na tinatawag niya. Ito yung coastal road natin na dito sa tabing dagat, nag-extension siya ng pwedeng madaanan ng mga sasakyan. Kaya yun, ito na yun nagpapabilis ng biyahe natin. Galing ka ng Torel or Talomo hanggang diretso kasi diretso na yung daan, coastal road na wala ka ng traffic. So bibilis na yung takbo mo dahil tuloy-tuloy na yung biyahe mo, wala ng traffic sa daan ito ito yung phase 1 na diversion road or coastal road na ginawa ni Duterte noon, at natapos na to, na-launch na to. Then yan, kitang-kita diyan ang Mount Apo sa dulo. Mount Apo yung balot ng clouds. Then yung mga sapa dito na mga nadaanan ay nilagyan din ng tulay, maliliit na tulay, at merong malalaki ding tulay yung doon sa phase 2, yung Bukana Bridge. So, sabi na open na daw ngayon, pero I doubt kasi hindi man natin madaanan ngayon. Doon sa dulo kanina dinaanan natin, kaya baybayin na natin to, din ikot tayo din, balik tayo pagdating natin sa dulo, balik naman tayo para uwi na tayo sa ating pinanggalingan. Ito yung daming issue na mga daan, pero issue na hindi naman totoo dahil maganda ang pag-project ito, maganda pagka-implement ng mga Duterte itong project na to. Kaya daming nakikinabang, daming natutuwa sa project na itong ginawa ni dating Pangulong Duterte sa Davao. Ito yung nagpapabilis ng biyahe ng mga taga-SOR na dito na dumadaan. Dati ito yung mga beach dati dito guys, yung Times Beach, yung mga I think nangawala na yun kasi ginawa ng dandaan, kaya wala ng Times Beach na
paliliguan. So, may tulay pala doon, oh. Ang tulay. So, ito yung nilalagyan bahid ng mga anti-Duterte na maraming issue pero wala sila makita dito dahil maganda pagka-implement ang project na to, maganda ang pagka-trabaho ng mga Duterte. I think with assistance of the China Republic of China, sila yung tumulong para magbigyan ng funds ito, or sa panahon pa ni Pangulong Digong ito ay nasagawa, kaya maganda pagka-implement siya. So, paakyat tayo sa tulay. Yan, dito mabibilis na yung magpagpunta mo ng SOR, Davao SOR. Kasi may shortcut na nadaan dito sa coastal. Sa coastal ka nadadaan. Tuloy-tuloy na yung takbo mo. Hindi ka na maaabala sa traffic. Masarap na daanan, guys, kasi diretso yung takbo mo. Tuloy-tuloy na lang yung takbo mo. Magkocontrol ka na lang ng ano mo kasi lalo na tika maano sa bilis. Kaya dito nakakatakbo tayo ng 40, siguro 50, 60, pwede pa dito kung takbuhin sa atin. Sanay naman tayong 40 lang yung takbo natin, kaya chill lang. Kaya pasya lang tayo dito sa tinatawag na coastal road ng project ni Pangulong Duterte noong siya ay presidente, at natuloy doon sa phase 2, doon sa Bukana. Sabi na open na daw, sa hopefully na balikan natin mamaya pabalik para matisting natin kung okay na ba yung daan doon. Doon sa kabila, guys, pwede ka mag-jogging. Doon sa kabila, pwede mong mag-jogging. Tuloy-tuloy lang yung jogging. I think nasa 14 kilometers yata to. Pwede mong i-jogging. Kailangan mong tapusin kasi wala namang daan na iba. I think nasa Talomo area na tayo. Kaya mabilis lang nang umabot ka ng Talomo. Talomo area na yan. Diretso na to ng Turel. Talomo naman to doon.
So yun guys, yung Mount Apo na tabunan ng ng clouds. Yan dito sa coastal, makikita mo yung Mount Apo pag umaga. Yan yung kitang-kita mo dito sa coastal road na ginagawa ni Bill, yan ang pinaka view dito pag pumunta ka dito, yung Mount Apo. So diyan na may nagka-climbing, may nag-i-excursion diyan sa Mount Apo. So, sarap magbiyahe, magpadaan dito pag ganito yung takbo mo na tuloy-tuloy na walang istorbo, walang traffic, walang hinto-hinto. Dito ka na lang, yung na lang medyo nananakit na ng ating puwet. Dahil straight tayong nakaupo. So ilang kilometer na yun na bye-bye natin guys. So natuloy-tuloy lang tayo. I think lalabas na tayo doon sa Talomo area or Torel. Kasi doon sa cruising kanina yun first time to natin na nakadaan pa dito I think pwede ba dito ko ito tayo. Recreation area yan dyan. Parang park. Dito nagsa-stop over kay usually yung mga sasakyan. Kasi dito pwede ka maglaro ng mga bata. Pag sa mga bata na dala mo, pwedeng may palaruan sila. May paikot na guys. Ito yung nakikita natin sa drone na maganda pagka mga park nila. Try natin mamaya diyan makapasok tayo. Pwede ba dito mag-U-turn? Bawal mag-left turn. Ang kaliwa. Ito na yung so dito na tayo dito naman nag-i-end guys. Dito na magtatapos yung yung coastal road. Arthur Highway na to.
Quit natin. Premium. Ito pilang litro? 62.20 po. Dua lang. Ilan po? 2 liters. 2 liters. Ah. Nakakuha na ka, naka-order na ka? Sige. Orta sa bubuhay ni Maris. Tapos dapat ipalong na siya within that PSI. Tapos Guys, nandito na tayo sa Talomo na dito nilabas tayo galing Coastal bago Ablaya, Talomo. So balik naman tayo. Papunta tayong Coastal Road. So ito na yung entrance dito sa Coastal Road sa Talomo. Sibit kilometro ang Coastal Road. So pumunta tayo dito sa recreation area. Ito yung palaruan ng mga bata dito sa Coastal, kasama ito sa project na ginawa na ni Pangulong Digong. Yung ginawa niya yung project na to. Yan, so gustong mag-recreation, diyan muna bumaba.
So, pwede kang maglaro dito. Takbo-takbuhan yung mga bata. Ikutin muna natin to bago tayo balik doon sa ating daan. So, may entrance din yata dito. Quality privacy. Dito bike lang yata yung makapasok din sa loob. Bike ka lang dito sa loob. Yan, sa bilalim ng flyover. Yan ito. So may mga tennis court, may basketballan, parking area. Ito yung mga palaruan. Palaro. Littering. So guys, Amerikano nagpasyal-pasyal. Dito siguro pag weekends maraming tao dito na maglalaro ng kanilang mga bata. Kagandahan dito guys, may mga magagandang bahay sa gilid. Yan, so tama-tama talaga ma-exercise yung mga bata kung dito dumaan. Kung dito maglaro, takbuhan, recreation area. Then yan sa dulo, CR na yan. So dito, no parking. Balik tayo. So mga Amerikano din yata kapoy nakatira dito. Lot for sale. So, pasok tayo sa loob guys. Parking natin yung motor natin dito. So, malawak yung area sa parking area nila. Pag magpunta ka dito, tingnan natin kung magkano entrance.
guys. Wala entrance kuya. Wala entrance. Sorry ko dra. So yan guys, ito yung park mula sa yung galing sa Coastal Road. Yan, ginawa nilang park dito kasi inabunuhan to. Nilagyan na lang nila ng playground, yung mga palaruan para madubli gamit din. Malingaw yung mga bata, kaya karamihan dito bago umakyat, mag-ikot ay ano mo sila, daan muna dito. Ayan guys, nandito tayo sa Coastal Road Park. Ito yung park na or playground na ginawa ni Duterte mula sa kalsadang doon yung mga sasakyan na paikot. Yan. Yan hanggang dito doon. So, itong area, tinambakan to ng lupa. Ginawa na lang din yan ng playground. Nilagyan na ng palaruan at saka recreation area para sa mga bata. Kaya, ayan, may mga recreation habang yung mga masasakyan andyan, mabilis na din yung takbo, diretso papuntang diretso na ng Ikulan or ng kung matapos na yung kabilang Coastal Road, diretso na sa I think sa banda yung phase 2 na gawing Coastal Road. Kaya ayan, ito yung ginawang mga playground while na mga batang nagdumaan, pagyaya mo nang maglaro dito sa mga palaruan na pinagawa para sa kanila. So, tayo. Malawak tong area na to. Doon, doon sa dulo, mayroon pa doon pang palaruan. Ito lang yung simula ng daan kasi paikot yan dyan. Kaya malawak to dito kasi parang nilagyan ng paikot yung daan niya. Kaya nilagyan na lang to ng recreation. Imbis na tinambakan lang ng lupa, ginawang palaruan din ng mga bata. Magiging useful siya. Ayan, so yun po yung ating report dito. First time natin na nakapunta rito. Nakadaan dyan sa Coastal Road at the same time tumapak dito sa palaruan ng mga bata. Okay? So let's go, balik na tayo. Punta tayo sa yung sa phase 2, yung sa tawag, Bukanar Bridge, kung bukas na siya o pwede na bang pasukan. Okay, so this is Milo Gold reporting live here in Coastal Road, Talomo area. So balik na tayo sa ating motor. Napakan na natin to. Matagal na nating inasam na makapunta dito.
At kailan na tayong daan dyan sa labas, pero di pa tayo nakaapak dito sa loob. Kaya meron tayong chance. Thank you sa motor na pinagkaloob ni Hashim sa atin, ay na-chance natin nabisita itong magandang project ni Pangulong Duterte sa atin. Okay, Barok Hashim. So balik na tayo sa ating rides para diretso-diretso na tayo. Okay. So malaki ding area yung parking area dito. May mga parking area pa. Mayroon pa yung bus parking dyan. So binigyan talaga ng pansin ni Pangulong Duterte yung kanyang mga project. Okay, so yan ang ating motor. Diyan nakapark. So let's go. Guys, let's go guys. Tuloy na tayo sa ating journey. Tapos nakapasyal na tayo dyan sa loob. I think CR rin datan dyan. Yan dyan. CR muna tayo. Teka. So meron din siyang CR guys, kung gusto mong maihi. Ah, palabas. Palabas doon sa... Doon sa dinaanan kanina. Diyan, diyan. Yan yung... Diyan, diyan. Oo. pwede pala dito. Oh, palabas doon. Tapos palabas na doon sa... Oh. So, galing doon? Oh. Oh, dito.
Dito, dito. Okay, guys, let's go na. Oh, tayo. Oh. Okay. Barok at Adonai Elokeinu melech haolam asher yetzer. Kirisado bismut abitziban amititlat yadayim. Barok atah Adonai. Shema Israel Adonai Echad Adonai. So, tuloy na tayo guys. Balik na tayo sa coastal. Okay guys, balik na tayo guys dito sa Coastal Road. Yan, napadaan na tayo dyan sa playground na matagal na nating inaasam-asam na mapuntahan noon. Na dumaan tayo yung unang daan natin dito. So ngayon, nag-success na rin. Napuntahan na rin natin yung area na yon. So 7 kilometro para yung Davao City Coastal Road. Tama, 7 din. Yung phase 2, 7 din. Kaya 14. Total ng Coastal Road na project ni Pangulong Duterte.
Lalay lang yung takbo natin, hindi na natin masyadong mabilis, hindi na masyadong mabagal at maluwag naman, pwede naman mag-wave yung mga sasakyan na sumusunod sa atin, hindi naman pwedeng madaliin nila tayo, kaya ayos lang na dahan-dahan lang tayo. So yan guys, yung Pacific Ocean, yan yung tinutumbok dito sa Coastal Road, yan Pacific. Kaya yung alon dito, pag malakas yung hangin, malakas din yung alon. Kaya yung foundation ng kanilang daan ay talagang solid. Solid yung tambak na ginawa ng administrasyon Duterte noon. Ito na project na kanyang ginawa, Coastal Road. So kung papapunta ka, papasok tayo ngayon eh. So ito makikita natin yung tulay, dadaanan din natin yung tulay na yan. Yan sa dulo. Ito sa gilid pwede ka mag-jogging, diyan pwede mag-bike. Usually maraming nag-jogging dyan pag linggo, pag weekends. Kaso mahaba-haba talaga. 7 kilometer talaga yung tatakbuhin mo kasi wala namang exit dito area kundi doon sa Times Beach na o sa Ikulan ka na makakalabas. Meron dyan sa Talomo area, exit din, may exit din dyan. Pwede din dyan. So makikita mo yung takbo ng mga sasakyan galing Turel, galing Bago Aplaya, galing Sor. Ay dito na dumadaan, tuloy-tuloy na yung daan yan. Yung mga ayaw pa dumaan sa city proper or sumabak dun sa traffic, dito na sila dumadaan sa Coastal Road para tuloy-tuloy na yung biyahe nila. Hindi na sila maaabala sa traffic na doon sa city proper mismo. Kaya dito sa Coastal Road dumadaan yung karamihan mga private road, mga ayaw maabala sa traffic sa syudad. So dito tuloy-tuloy, straight yung takbo mo at naka 2 lanes, 4 lanes siya, dalawahan, at may bike area. So itong yung dinadaanan natin, bike area ito eh. Kaya dito lang tayo sa gilid na tumatakbo para makapag-vlog tayo, makapagsalita tayo habang tumatakbo at dinadaanan ng mga sasakyan tayo. Ayan guys, so 7 kilometers to hanggang doon sa dulo ng Times or ng dating Times Beach or Ikulat. Then may phase 2. Ewan ko kung nasimulan na nabuksan na yung phase 2 doon sa Bukana Bridge. At iganas naman yun na buksan daw ngayong buwan na to para magtuloy-tuloy na yung takbo natin hanggang doon na sa Agdao or sa Sasa na yata banda yung Coastal Road shortcut. And dyan guys, may Talomo area niyan, mayroon din yung exit area din dyan papasok ng Coastal Road, kaya may lumiliko din dyan na papasok ng dito.
So, lalay lang yung takbo natin, huwag naman tayo magmadali kasi hindi naman tayo nagmadali. Mapapasyal-pasyal lang naman tayo eh. So dito pala guys, mayroong naglalanding na mga fish, mga isda. At may mga huminto diyang mga sasakyan para dito sila mabibili ng isda. Saka may mga cowboy. Yan guys. May mga cowboy na dumaan dito. So mga foreigner pa. Mga foreigner yung mga cowboy na pwede yatang huminto dito. Ito tayo sa tulay. Hindi pwede. Ayan view guys ng Davao. Kita-kita to doon sa taas sa Turel, sa may shrine banda. Ang parking. Pwede magha-park dito kasi no parking oh. Ito na tayo. I hope dito pwede. And guys, stop over muna tayo dito sa Coastal Road, buka sa tulay, pagtawid ng tulay. Dito muna tayo dito at titingnan natin yung area. So,
Ito yung magandang joggingan dito pag weekends. Malayo-layo yung matatakbuhan mo. Then, yung mga bato-bato dun sa baba is naka-square. Naka parang cross yung bato-bato. Diyan nagpupundo yung mga bangka. Ito yung tulay at may sira doon na motor. So, kitang-kita doon ng city proper ay yung shrine banda na yan. Sa shrine banda at sa doon sa may Talomo banda. So, yung ating tarak-tarak, yung ating motor, ayan, nandyan. So, titingnan natin sa baba. Ayan. Yung mga bangka na nagpa-parking. Nilagyan din sila ng parking area. At dyan, saan ba yun sila dadaan? Wala mga hagdanan. Baka doon sa baba. Okay. So may mga mga sea creatures dyan at dyan nagpa-parking din sa baba ng coastal road ng Davao City. Then dito naman yung kalsada na mismo. Yung kalsada na ng tulay, malaking tulay. Yun, ang dami pala nila doon sa baba. Dami pala mga batang ito sila mga badyaw. Nandun sila sa baba. Ka-parking. Hagdanan din data dito. Wala. May hagdanan dito. Pwede ka dumaan dito sa hagdanan. Papunta sa baba. So ito na yung coastal road mula doon sa dulo. Malayo din pala. Ayan. So, hanggang dito. Ito na yung tulay. Then, kita na yung shrine. Then, may emergency bay dyan sa mga nasiraan. Yan. Okay? So, ito na yung Pacific Ocean. Nandyan yung Mount Apo. Natakpan ng clouds. Okay? So, let's go na tayo. Ito yung service natin. Ang walang kamatayang Badja 125.
Okay guys, yan. Balik na tayo. Ayan guys, ayan na yung buong area natin na napuntahan. So, balik na tayo sa tuloy na tayo sa itong takbo. Ating lakwatsa. Yun na Mount Apo. Dito yung mga Meksikano. Ayan guys, yung mga daan natin. So ito yung mga I think mga Meksikano. Cowboy or cowboy. So yan na, nagka-cowboy sila dito, naglalakad. So balik na tayo guys. Hanap tayo ng tubig. Huna-huna ako. Okay, dito na tayo. Shema Israel Adonai Echad. Baruch Kim Kubod Magputol Ulambay. Ito na yun guys, doong diretso. After ng tulay, ayan. Makikita mo yung daan papunta doon. Yung ating mga cowboy andito sa gilid. Mga high-tech na mga cowboy. Ayan sila guys, mga cowboy. Cowboy in the city.
So sila yung naglalakad dyan sa gilid na nakakabayo na lumipat na dito. I think mga foreigner yun sila. Yup, na-record natin yung mga nagkabayo at magiging isa sa highlights natin yun dito sa Coastal Road na may nagkakabayo na mga foreigner, mga Meksikano yata yun, na dito nagpapalipas oras sa Coastal Road ng horseback riding. Oo na, maghanap ng tubig. Punta Dumalak. I think yan yung mga beach resorts. Andun na yung ano, ito yung Bukana Bridge. Hindi pa natin alam kung pwede na tayo magtuloy o sarado pa. Sabi magbubukas na daw eh. Hopefully na dating natin doon sa dulo, try natin kung magbubukas na. Medyo mahangin guys. I hope di mahangin dyan sa ating kuha sa video. Nandito tayo sa sa tabing dagat, kaya mahangin talaga yung magiging kuha natin.
Guys, may Ferris wheel. May carnival area dyan. Yan na po yung dulo ng Coastal Road. So dito yung paikot na area. Yung oval. Ako sa Times Beach. Hindi po yata pwede daanan. Coastal Road Bridge. Bahid sa Coastal Road gikan sa Times Beach, Butana. Exit pagi sa Bukana, December 15. Ng hapon. Ito sa alas 5 ng hapon. Alang sa Kauswagan. Wala pa gitugutan ng tungkol sa pagpadayon ng electrical testing sa Bukana Bridge. Pwede na, boys? Alas 5 sa oras pa ron. So dito na ta sa lato na itong alas 5. So ito ta Matina. Ito sa ta sa SM. Pa pwede da? May klaro. So, di tayo dumaan, nakadaan guys kasi di pa daw open sa ano pa sa bukas pa alas 5, alas 6 na naman. So, ay klaro. Sabi kanina alas 5 ng gabi.